wow, wow. Diba? Yes! Uy, ang ganda dito! Love this! Cute ah! Parang lambot Pwede pa. yung suot niya Malambot. dito. Ayan o, tignan mo nga. Good. Very love cute. Oo, okay, mas busisiin natin yung mga produkto na yan. Pero bago yan, batiin muna natin sila. Good morning, mga kapatid! September 11 na, Manungang Aldaw sa Wikang Palauan sa atin pong mga kapatid. Isang nakaka-empower na Miyerkules ngayon dahil ang ating mga bisita, Women on a Mission. Uy, empowered women nga po. Empower women. Yan ang main goal ng nakilala nating social enterprise na GROW. Isa itong empowerment project para sa mga kababaihan upang matulungan at maturuan sila ng livelihood program. At ilan nga po sa gawa nila, Mama Dims, ay ang mga nakikita nating upcycled at handcrafted product na mula lamang sa mga home item na ginagawa nilang fashion accessory. Ganda, diba? Tignan mo. Kami ito na yan, diba? So nice. Oo, at hindi lang yan, Maui. Layunin din ng kanilang grupo na maturuan ang mga kababaihan na pahalagahan ang kalikasan dahil nga upcycled at sustainable ang produkto nila. Gusto ko yan. Ito? Yes. Sa'yo na yan, Mami. Pa ang advokasya ng kanilang grupo. Kasama natin sina Brickanil. Paano tama ba? Brickanil. Brickanil, what a nice name. Diba? Brickanil Pucho and Jonalyn Andia at Gretchen Gananda. Siyempre, all women. Nice name, pati ang earrings. Yes po, gawa rin po ito ng mga nanay namin ng GROW. Wow, tell us more about GROW, Brickanil. So, ang GROW po stands for Giving Resources and Opportunities to Women. This is founded by our founder, Miss Melissa Villa, together with her daughter, Francesca. Good morning sa inyo. Saan nanggagaling ang mga fabric? Are these retaso? Yes Are these po. pinag-cutan? Yes po, pinagkatan lang po. From different factory, naghahanap po kami kung saan lang po may available. And then we turn it into mga different products po talaga namin. From home items up to fashion accessories and yung bago nga po namin product ngayon are talaga yung sibol ng Hiraya from flour sacks po Ito ba yun? ng mga Ayan. damit namin. Kakaiba to kasi madalas na natin nakikita yung mga ina-upcycle na katsa. Pero this time, iba yung artistry na ginawa ninyo dito sa Yes katsa. po. So, saan nanggaling yung idea nito? So, nakipag-collab din po kami. May nag-volunteer sa amin na designer, which is si Miss Clarice, yun nga po, na mag-volunteer sa mga nanay to innovate new designs. Yeah. That's why it's Sibol lang Hiraya. It's the rise of our new community din, new sets of women with their own imagination. At saka ang cute din ito, Mama, di ba? Usong-uso ngayon, yung may mga ganito, yung parang pa-vest na meron ganyan. Ganda. Super uso now. Sa mga international brands, makikita mo. And I'm so happy na ginagawa natin to. Pero sustainability. Yes, ang po. ating So, may unti-unti na yung champion. isusot na dimples. Oo, Bakit so yung baliktaran? maganda. Siyempre na si Reversible Mama baliktaran. Ayan na, ayan na. I Ayan think na nga, pwede siya, hindi ko size eh. Kay Mama to. Magkano daw yan? Reversible siya. So, Best Mama, on best. Ay, parang the pwede one pa with sa damit ni color. Mami Chiki ngayon. Try natin. Yes po. It's very pretty. Ay, nako, pagayat pa natin, Oh, Mami di ba Chiki. size ni Mama? Yes po. We can Pag make sa akin to yun, order naman po siya. So, Ganda, pwede po kayo magpasukat sa amin and then gagawin po namin yung kulay. Pagka-psychedelic din yung colors eh. Ganda, Mami ganda, Chiki, bagay, ano? bagay. Oo, Ang ito naman. ganda. Yes, may mga mugs din sila. May Yes mga po. mugs din kayo. Yes po. May mga mugs din po kami. Bukod po dyan, yung mga nanay rin po, yung mga nagpiprint nito at gumagawa. So, sa bawat produkto po namin, may mga identity po ito, nakalagay kung sino pong nanay yung gumawa. With their pictures, kagaya po nito. cute. With their pictures po sa likod. And ilang meals po, yun na po provide for our feeding program. Uy, ang ganda So, naman paano ang nun. proceeds niyan? For example, may biniling produkto, ilang % yung mapupunta sa komunidad? So this is directly going to sa proceeds po na sa mga mother natin. Oo. And yung half naman yung para sa aming feeding program sa hunger relief. Nakalagay naman po siya Tapos may ilan. % din para magpatuloy yung operation. Yes po. Ito. So, si Mama Chiki daw and Justin will be trying the crochet. Ayun na. Hi, welcome. Go, Mama! Go lang ng go. Why not? Sige, dyan tayo. Welcome sa ating crochet area dito. Okay. Ito, mga mami. Ano po ang Good inyong morning po. specialty? Ano po ang mga mahilig Paano yung ba So, gawin? ito po, ang ginagawa ko po is shoulder bag. So, ayun po yun. So, magiging bag to. yes po. Finished product niya, magiging style po siya na ganito. And then, ginagawa po niya is chain. Okay. Laptop po. Yes po. Laptop Laptop bag. Yes, ayun po yung sa side naman yung... Gretchen po. Gretchen. Ay, si si Gretchen. Oh, nakalagay din sa t-shirt Yes na po. Gretchen. So, may embroidery services
process din po kami. Oo. Ang tanong ko, Gretchen, gaano kahalaga sa'yo yung talagang tinatatakan ng pangalan nyo, yung mga ginagawa Proud niyo? po. Parang mas ginaganahan. Anong epekto sa inyong pagtatrabaho? Masaya. Masaya! Ikaw, Jonah, parang binibigyan ka ba ng mas nabubuhayan? Yes po. Mas nagkakaroon po kami ng, parang stress reliever po kasi namin to eh. So kumikita na kami, nawawala pa yung stress namin sa buhay. Sa'yo naman. Yes. Oo. Pero feeling ko, sisirain ko to kapag gano'n. Kapag sinubukan ko to eh. Sige, paano ba Sige to? po, Paano ba to? parang ipapasok niyo po itong hook dito sa Okay. butas niya. Tapos kukunin mo lang. Para ko malalaman kung saan ko siya ilalagay. Ayun po. Parang Diba? ano lang po siya, sunod-sunod lang po. Okay, Yan, may okay. ganito po. Ayan. Sige po, try niyo. Sige. May excuse na ako kung ba't hindi ako Saan? pwede gumawa. Ayan, dito po. Ayan. Dito. Ayan, yes. Okay. Ito po. Ang dami kasi! Dito, yan. Ito po, next po siya. Sa next? Ito po, dito. Yan! Ayun, Ayan. Tapos po, kunin niyo po yung dalawang tela. Si Gretchen po dalawa ay yan. hindi kaliwete, kaya hindi ko pwedeng gawin yung bag niya. Dahil kaliwete ako Kunin niyo po masisira. siya. Tapos Sige lang, ipapasok niyo go po. ka lang. Yan, Manunod ako kunin sa'yo. niyo po. Tapos ipapasok niyo po. Pasok siya. Sige po, yan. Pag-usapan natin. Pag-usapan pa natin. Pero ito, mga kapatid natin, I'm sure, gusto nyo malaman kung magkano yung presyo ng mga items ninyo. Pero bago, para malaman nila yan, I think pwede mo silang imbitahan sa mga social media accounts ninyo or pages or kung paano nila kayo mahanap. Yes po. We're inviting you po na to join us po, to be volunteer, give us a donation or be a sponsor po. You can reach us through our social media page, Project Pearls, or Grow PH po sa aming Facebook and Instagram. Together din po, let's help our community na magkaroon ng improvement sa buhay nila and let's break the cycle of poverty. Ayun. Maraming salamat po. Very worthy cause. Maraming salamat again. Jonalyn po. and Gretchen. Thank you very much. Thank you. Okay mga kapatid, ito pa yung ibang hinanda natin ngayong umaga. Napag-usapan natin, madami tayong abubo today. Ito naman, functional decors. Sagot na namin yan sa isa na namang bagong negosyong aming ibibida. Mga lagayan ng medalya, wooden letter, cutouts, at marami pang iba, i-flex natin sa kitang-kita. Ibang issue naman tayo, si nanay na matagal ng single, pumapag-ibig na ulit. For the go o big no? Yan ang sulat na babasahin natin mamaya sa Payong Kapatid. Magbabalik tanaw naman po tayo sa nakaraan sa ating panibagong house tour. Ang ating kasing binisitang tahanan, 178 years old na po. Ang kwento niya ibabahagi natin sa May Bahay. At para naman sa mga nahook sa Univercada, kulitan tayo kasama ang multi-talented singer-actress na si Krisha Viaje. Abangan siya live na live. At kulitan baka mo, Miyerkules na po ngayong araw, kaya alam nyo na. Magbabalik para na naman sa isang hanep na tawanan ang The Comedy Crew para sa ating Wacky Wednesday. Whee! At napag-uusapan na lang din ang kulitan, no? So ito, ang ating added Pampa-GV today, bawal ang makulit para mauna sa Brush and Rush. Kakaibang pabilisan na naman sa ating palarong Pampasaya. Parang mahirap to, ah. Mahirap nga yan, Jester. Yes, oo. At ito, para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay, join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet niyo today? Team Jess! Oh, yan. May kilig siya. O Team Justin! I-comment nila ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live. Mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro today. Team Jess o Team Justin. At syempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of love. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito September 11 na. Palapit na ng palapit ang Pasko, lalo na dito sa Pilipinas. Kung kayo nag-iisip na ng magandang pangregalo, bakit hindi nyo isama sa gift list ang mga lagayan ng abubot sa bahay? Yan ang ibibida ng Maya's Creations dito sa Kitang Kita. Sandamakmak ba ang mga abubot at accessories mo sa bahay? At hindi mo na alam kung paano mo aayusin ang mga ito? Worry no more dahil sagot na yan ang creations ng nakilala naming nanay na si May. 16 years naging empleyado si May bago nito lisanin ang corporate world para mag-focus sa kanyang negosyo. Gamit ang kanyang pangarap na laser machine, libu-libong produkto ang kanyang nalilikha. Gaya na lang ng patok na mga accessory organizer, medal organizer, at maging wooden medals. Umaabot na ng 120,000 pesos kada buwan ang kita ni May kahit nasa bahay lang. Dahil sa kanyang negosyo, patuloy ang pagsusustento ni May sa kanyang pamilya. Ang hangad ni May sa kanyang pag-unlad ay umangat din ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. At live nating makakasama si May De Castro, owner ng Maya's Creations. May, good morning! Good morning sa iyo, kapatid. Alright, so May, kwentuhan mo muna kami. Ano ba itong Maya's Creations? Ano ba yung specialty ninyo? Kasi nakikita natin dito, ang daming cardboard pieces. Yeah. So currently, itong mga items nandito are made from our laser machine. So meron tayong organizer for the medals. Ayan! And then ito yung organizer natin for the hair accessories. Accessories Yeah. naman. Actually, isasabit mo lang dito. Yeah. Kung halimbawa, ito, pwede mong isabit yung mga medal. Sana Diyan makuha yung- yan. yeah. Ito yung mga medals natin. Pwedeng pang sports, pwede rin Yeah. pang ACADS, or So pang yan yung mga academics. sample niya. Pero ito, for example, dito, ano yung mga pwede nilang isabit na accessories? For that one, mga hair clips, headbands, ganyan. Ayan. So yung mga usually na nakakalat sa bahay, na gustong-gusto ng mga nanay na nakaipon. Oo. So usually pag may bata, di ba, nakakalat yung mga hair accessories Oo, nila. yung saka malaking bagay kapag malinis. Yes. At pag nakikita mo agad kung saan nakalagay, hindi yung tatanungin pa si nanay, Ma, nasan yung headband ko? Ma, nasan yung necklace ko? Yeah, correct. Diba? So, mas mainam na yung ganito. Pero bukod dyan, meron pa kayo ibang mga produkto rito, May. Yeah, since bare months na, so Ayan. naisip kong gumawa ng mga Christmas decorations like this one. Pwede nating i-personalize. Right. If you can see po, meron siyang name. Oo Yeah. nga. Pwede yung ipangregalo to sisasabit sa Christmas tree. Yes. So, saka kung gusto nyong team kahoy kayo. Oo. Uy, ito pa maganda. Meron silang medal made out of wood. TV5 medal. Bakit yun naisipan gumawa ng medal? Nung graduation period, so marami nag-inquire for medals na customize. So, yan yung mga samples ko na pinagawa sa akin. So, gumagawa din ako ng medals for fun runs. Ganyan, yeah. Ayun. Saka mas sustainable kasi yung Yes, material. correct. Lakas mga kaluyulo, di ba? Ganun na yan. Okay. Pero May, ito, kwentuhan mo kami. Ikaw ay dating empleyado. So, corporate job ka, ano? Bakit mo naisipan to make that jump o yung maglipat ng pangkabuhayan mo at magtaguyod ng yung sariling negosyo? So, dati kasi yung asawa ko is an OFW. And then, nung umuwi siya, nag-isip kami ng business na pwede kami mag-tandem. Yan. So, bakit ito? So, since pareho kaming artistic, magaling siya mag-drawing and then mahilig siya sa mga machine. So, nung nabili namin yung dream machine namin, ito na yung in-start namin since gusto ko talaga magkulay. Yeah. Tapos marami akong idea na gusto kong gawin. Alam mo, marami sa mga kapatid natin nagsisimula ng maliit na negosyo. Isa yun sa talagang ipinupuhunan nila, yung printing machine. Yung printing at laser machine, depende kung ano yung gusto mong maging produkto o kalabasan ng produkto. Yung sa'yo, it's a laser machine. Magkano yung kinailangan mo para makuha yun? Yeah. So, yung laser machine kasi, depende siya kung gaano kalaki yung kukunin mo. So, yung kinuha ko kasi yung malaki ng size, it's around 150. 150K. Yeah. Pero kasi yung 150K na yun, gaano siya ka-productive, gaano karaming Sobrang produkto ang ito, pwedeng magawa? as you can see, yan yung mga pwedeng gawin and mas marami pang pwedeng gawin. So, kung basta marami kang idea, pwede mong gawin doon. Tapos, kung medyo techy ka, ganyan, kasi meron siyang software na pwede mong gamitin. Kasi kailangan may customize yung designs Yes. doon mismo sa printing. Pero ang tanong natin, kasi 150K, medyo may makalakihan yung puhunan. Gaano katagal bago mo nabawi yun?
Currently, since itong business nito, ka-start lang namin nung May. So, medyo bumabalik naman na siya. Ayan. And then, hindi naman ako nag-rush for the return. Right. Kasi nag-enjoy pa lang talaga kami. Tama. Pero may may idea ka na mukhang mababawi ko to bago matapos ang taon. Yeah, this year. Yun. Lalo na Burmans. Yes, diba? Yun yung goal ko talaga kung bakit ako nag-resign. Oo. Pero eto ngayon, okay ba ang kitaan ng negosyo? Yeah, so far, yes. Maganda yung kita niya kasi lalo sa organizers natin and the personalized items. Kasi yung mga mommies, gusto nila talaga yung mga personal yung items na bibigyan nila sa mga anak nila. Ito, meron akong kapatid dito, mukhang naghahanap na rin ng pangre-regalo, mga souvenir items. Tawagin natin si Justin Q. Tingnan mo naman yung mga produkto nila. Perfect, di ba? Para sa akin na lang, di ba? Hindi pa pwede sa Ayaw collection talaga ko. isipin yung ibang tao. Di ba? Ayan, perfect. ganda. Meron sila dito. Ano ba yung mga kailangan mong organizer? Organizer. Meron ka mga kailangan isabit. Ang ganda ng Santa Claus. Ayan. So sa mga yan, sa medals, Oo. pwede kong i-customize okay. kung ano yung sports mo, pwede natin Pwede. ilagay dyan. Tapos ito mismo, may mga medals. Yeah, for the Medal. graduates, yeah. Meron pa sila dito, may salamin, no? For that one, Ay, may that's ilaw pala lamp sila. pendant. Yeah, Oo. sa mga kids room. So pwede nyo ipabago yung design. This one is a bee, meron din ng flower, Oo. rocket, ganyan. So kahit anong design pwede. Ayan. Pero ano yung range ng mga produkto natin? Yung ibig sabihin yung presyo, price range natin mga produkto. Depende sa size, pero mura lang lahat ako mag... Ayan. Yeah, pang masa. So, i-message nyo lang daw si pang May masa. para sa mga produkto. Yeah, like May, for okay, this go. one, this is only 300. Uy, mura nga. Yeah, this is Ito? only 300. O sige, Pwede bibili ka ko. bang bumili niya ng That maramihan? one is 250. So, depende sa design kasi. Design. Bibili ko to para kay Kaloy. Perfect. Oo. Kaloy, meron ka ng ano sa akin, ha? Nakalagay pa dyan, Ito yung Carlos pa-sponsor ko. Yeah, isa pa sa pinopromote ko ngayon talaga is this one. So, maganda siyang pang Christmas. Perfect. Oo nga, pang souvenir. Yeah, this is only 250. Para sa mga content creator, effective yan. Nasa backdrop mo, Yeah. di ba? Oh, yeah. Okay, so may imbitahan natin yung mga kapatid natin. I'm sure excited silang malaman kung paano ka makukontak at kung saan nila mahahanap ang yung mga produkto. Yeah, meron akong FB page, Maya's Creations po, and then meron din ako sa mga, pwede ba sabihin? Shopee and TikTok and Lazada. Ayan. Maya's Creations. Thank you very much again, Maya's Creation. Thank you very much, May. Thank you. Okay, this time around, punta naman tayo sa isa pa na mga creative din itong mga to. I heard, ha? Tawagin natin bago natin masira yung set, tawagin natin si Chiki. Mami Chiki. Mami Chiki. Maraming salamat, Jess. Ito po, hindi natin mapipigilang umibig muli kapag nabigo sa unang pagkakataon. Pero mas komplikado ang sitwasyon kung dapat mo ring isaalang-alang ang opinyon ng pamilya mo. Yan ang idinulog sa atin ng payong kapatid letter sender ngayong araw. Sabi niya, Dear Chiki, ako po si Suzy, isang mom na may 3 anak. 4 na taon na akong hiwalay sa dati kong asawa. Nakakayanan ko namang itaguyod ang mga anak ko ng mag-isa, pero syempre, iba pa rin kapag may katuwang sa buhay. Sabi ko noon, hindi na ako iibig ulit dahil sa traumang naranasan. Nagbago ang lahat nang makilala ko ang katrabaho kong si Ray. 5 buwan niya akong niligawan bago ko siya sinagot. Masaya ako sa bagong pag-ibig na natagpuan ko, pero parang hindi ito nagustuhan ng mga anak ko. Napansin ko na simula na maging magkarelasyon kami ni Ray, lumayo ang loob ng mga anak ko sa akin. Sinubukan namin ni Ray na kunin ang loob nila pero walang nangyari. Ano po kaya ang dapat namin gawin? Nagmamahal, Suzy Alarcon. Unang-una, Suzy, gusto ko lang sabihin na I'm very happy for you dahil nakatagpo ka ng bagong mahal. At 5 buwan ang binigay niya naman para ikaw ay ligawan. Tapos ito mga ganito, kapag ka merong ang bagong ini-introduce na lalaki sa pamilya, alam mo, normal yan na magre-resist yung mga anak mo, huwag ka mag-alala. Parang mas yan pang i-expect mo kaysa yung talagang i-embrace nila agad. Bakit? 3 bagay naman usually yan. Una, siguro nagsiselos yung mga anak dahil nakukulangan ng feeling nila, baka makulangan ng oras para sa kanila. Pangalawa, protective sila. Baka natatakot sila na masaktan ka muli nitong lalaki dahil nakita nila kung ano yung pinagdaanan mo nung una. At pangatlo, meron din sigurong guilt dahil baka feeling nila hindi na sila loyal dun sa totoong tatay nila.
Pero bukod doon, baka merong pang mga ibang bagay na kailangan mong unawain. Katulad ng baka meron silang mga iniisip na mga ugali o makilos nung bagong mong boyfriend na hindi nila masyadong gusto. So, kailangan talagang pag-usapan. Itong may experience tungkol dun sa pag-resist. Ako palang may Sure, experience. naunawaan mo yung pag-resist ng Ay, bata, opo, di ba, sa opo, bagong mami. lalaking papasok sa... Opo, naunawaan ko kasi ang mama ko po, she remarried, no? Tapos kami naman kasi matagal nang namatay ang tatay ko. Siguro si Papa, 16 years old pa lang po ako, patay na siya. I think yung resistance lang coming from me, syempre, bagong tao ang papasok sa pamilya namin. And si Sir Toti naman po has been very kind naman to my sister kasi siya yung naiwan sa bahay, si Angelie. Ako siguro nung time na yon, ang lang ko iniisip, bakit mama? Ang tanong ko nga kay mama, Mama, kulang po ba yung pagmamahal na binibigay namin? Oo, yun talaga iniisip niyo eh. At saka siguro dahil ate ako, very protective ako. Pero again, with time heals all wounds. Ayun. Oo. At saka, sa time mo din makikita yung intention ng tao kung naalagaan ba ng maigi. Ako naman, ang lagi ko lang gusto, kapag galing po sa anak, Ma'am Suzy, ay maaalagaan ba ng bagong kasintahan ng magulang ko, ang nanay ko or ang tatay ko. Kasi yun naman ang gusto mo, di ba? Parang we always say, pag nanay ka, I only want the best for you, anak. And Ganun din vice ang versa. bata. O, tama talagang gano'n. Maui, ikaw, napakagaling mo mag-relate sa mga bata. Ano ba yung magandang approach para kausapin at intindihin pa kung ano yung nararamdaman ng anak mo? How do you open it up kaya? Ako, mami, ang iniisip ko siguro pag ganun, talagang you really have to talk to them ng talagang heart to heart. Kasi kung meron man silang apprehensions or mga reasons bakit ayaw nila, dun mo kailangan malaman ano ba yon. Kasi I think feeling ko bilang yung nanay din, pati yung mapapang-asawa niyang panibago or bago yung partner, kailangan nilang i-explain nyo ng maayos kung bakit sila nagsasama. At saka para malaman nila na saan ba medyo nalalabuan yung mga anak ng mommy. Para ma-explain nila na, okay, dito tayo magko-compromise, dito tayo mag-meet halfway, para kampante kayo. So feeling ko kailangan lang talaga na to do it at a time na open and ready na rin yung mga bata. So, na iba-iba rin, makapag-usap. depending on the age ng bata. Yes, mama. Oo. Do you think important din na ipaalam mo sa kanila yung nararamdaman mo naman? Kung bakit yes. gusto mong, bakit masaya ka ngayon, nakasama mo yung bago? Oo, tsaka kasi mama, depende rin kung ilang taon na yung mga bata eh. Kasi depende nga rin sa age yan. Kasi I remember, ang parents ko po hiwalay. Bata pa lang ako, 12 years old or maybe younger, naghiwalay na po sila. So that time, may time na hirap akong intindihan bakit kayo maghihiwalay. Hanggang sa I reached a certain age na, ay okay mami, naintindihan ko na po. So, I want you dadating to be at happy. dadating talaga. So, important yung pag-usapan talaga. And yun na nga, yung last payo, sinabi na ni Dimples, huwag pilitin. Give it time. Give it Allow time. Kung maganda ang intensyon ni Ray ng iyong bagong kasintahan, makikita at makikita din ng mga anak mo at makikita nila na maligaya kayo sa piling ng isa't isa. Maraming salamat sa iyong sulat, Suzy. Best of luck sa iyo. Ayan, thank you, Mami Chicky. At dito naman po sa ating loading sikat, ipaparinig niya sa atin ang kanyang original song na Payapang Alapaap. Abangan si Krisha Biyahe live! Sa may bahay naman po, muling sasariwain ang kasaysayan sa isa sa pinakamatandang bahay sa Pasig, ang Bahay na Tisa. At sa legal ba to, alamin ang sinasabi ng batas sa paniningil ng karagdagang bayad ng online seller dahil mali ang na-post na presyo sa online. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Faith Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid!
kayo ay nakatutok pa rin sa Good morning, kapatid! Usapang online selling po tayo. Online seller na nag-post ng maling presyo, nagpapadagdag ng bayad sa buyer. Yan ang isyong tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Ba To? Wow, ang mura nito 750 pesos lang. Add to cart ko na nga. Hi, ma'am. We regret to inform you that there's an error in the website. The original price of the item is 7,500 pesos, not 750 pesos. Please add your payment or return the item. Sorry for the inconvenience. Attorney, legal ba mapagdagdag ng bayad ang isang shop kung may pagkakamali sa presyo nito online? Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 23 ng Republic Act 11967 o yung bagong-bagong Internet Transactions Act of 2023, ang lahat po ng online seller ay kailangang magtakda ng presyo ng kanilang produkto at kailangang tiyakin na ito mismo ang matatanggap ng buyer. Kaya po, labag sa batas na bagubaguhin ang presyo, lalo na kung may buyer na at nag-rely po ito sa presyong nasa website o online page. Sa ilalim naman po ng Section 28 ng Republic Act 11967, kasama sa mananagot at magbabayad ang e-commerce platform o yung online marketplace na ginamit ng seller. Ayon naman sa Section 29 ng nasabing batas, ang mapapatunayang lumalabag sa batas na ito ay maaaring makasuhan at mapagbayad ng multa mula 20,000 hanggang 1,000,000 piso ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Yan, itagana sa bato, RA 11967. Naalala niyo yung numero. Sasabihin nyo lang yan dun sa mga o yung mga nagbubudol or yung mga nagsusubok sa inyo. Sagot ng seller, ano yun? Explain. Copy-paste. Diba? Ignorance of the law, excuses no. Hindi, saka mahalaga yun, nag-99 sale pa naman nung isang araw. Kaya delikado talaga yung mga 0-0 na yan. Minsan kasi 'di ba parang pwede lang sabihin na ay nakalimutan lang yung decimal or nakalimutan lang yung ano, ay hindi. Kung ano yung Kailangan nakalagay dyan. kung anong inilagay mo talaga. Kaya minsan, ikaw din naman as a buyer, kapag nakita mong too good to be true naman yung numero, minsan kasi kawawa din. Oo, kasi baka honest mistake. Pwede mo namang erase, di ba? Tama ba to? Kunwari, appliance yun at ang nakalagay 1,000 lang pero usually 10,000. Unless super sale today, tanungin mo ito po ba talaga yun? Yes. Due Kasi diligence kawawa mo na rin. rin in a way. And goodwill mo na rin. Goodwill diba? na rin, Saka makakatulong din kung i-check mo yung reviews, yung comments ng mga tao para din malaman mo kung baka meron nagkomento tungkol sa presyo ng particular product na yan, di ba? Tama naman. Meron lang ako mabilis na kwento. Meron mga rider ngayon na ang babait. Hindi ko kasi nakuha yung pangalan niya dahil hindi na siya tumawag ulit. Pero pinadalan ko na lang ng parang extra tip. Kasi meron sa doon sa platform, sabi ko sana. Anyway, marami naman doon. Sa platform niya, bumili ako ng bag. Ang dumating ay ibang picture. Tapos sinabi talaga nung rider na, ma'am, alam mo, check niyo po ba kasi pang ilan na po ito na parang na-scam po dyan. So sabi niya, ibabalik ko na lang po ito kung hindi po ito yung tama. Tapos alam mo, binalik niya. Ang bait, no? So I think yung lesson lang na gusto kong i-point out dito, yung honesty between the buyer, the seller, and also the rider. And the platform, The di ba? platform The also. platform. Oo, Na kasi i-check din. ano din pala sila, May accountable liability din. Liable din. din sila pagdating sa ganyan. Yan. So anyway, maraming salamat, Attorney Buko. Maraming salamat. Sa'yo, namimiss ka na namin dito sa studio. Eto naman po, another special house tour po tayo. Isang makasaysayang bahay sa Pasig City na hiniram bilang heritage structure sa Pasig City ang aking pinasyalan. Napakaganda po nito, ang bahay na Tisa. Sama-sama po nating bisitahin ang Pamilya Tech sa kanilang may bahay.
Ay, napaka-espesyal po ng ating may bahay today. Nandito tayo ngayon sa lungsod ng Pasig. At nakikita nyo naman po, busy talaga yung daan dito. Pero right in the heart of it, may makikita tayong 1800s marked site na historical. Eto, titingnan natin dahil dito sila nakatira. At alam nyo po ba, 6 generations na raw ang tumira dito mula sa kanilang pamilya. Kikilalanin natin si Mami Net. Mami Net! Pinto pa lang, oh. Hi, Mami Net! Halika po dito, Mami Net. Hello po sa ating mga kapatid. Hello. Good morning, kapatid. Ito ang bahay na Tisa o House of Clay Tiles, ang pinakamatandang bahay sa Pasig City. Early 1850s nang itayo ito ni Don Cecilio Tec y Cabrera. Orihinal na tisa ang bubong nito, ngunit nasira noong World War II at pinalitan ng corrugated asbestos roof. Gawa sa malalaking adobe block ang ground floor ng bahay at ang mga bintana na may gawa mula sa cappy shells. At ang sahig ng second floor gawa sa hardwood. Naging tahanan nito ng Tec family for 8 generations at nagsisilbing may bahay pa rin ngayon ni Net, 6th generation ng Tec family. Kasama niya ritong naninirahan ng kanyang 2 anak na lalaki at 1 apo. Ngayon, di ba, kadalasan, every family, every generation, gusto nila may sarili silang bahay. But in your family, buhay na buhay yung pagpapasa ng tahanan. Oo. Yan kasi, ang sabi kasi ng papa ko, sabi daw ng lolo niya is, the bahay na Tisa was built to be a home for the Tec family. So it's going to be passed on from one generation to the next. Paakyat ng second floor, bubungad ang nakadisplay na pelican painting at mga gamit pangsaka noon. Sabi nila kasi yung pelican symbolizes Jesus Christ because it feeds its young with its own blood. Oh, wow! Tapos itong pagsakad, was it a farming family? Actually, we have our, yung mga bukid dito lang at the back of kung saan nandun ngayon yung palengke ng Pasig. Dati. Bukid rin yan before. Isa pa sa unique features ng bahay na Tisa ay ang bakod na kahoy bago pumasok ng second floor. Dati daw wala ito, but when they started having kids, nilagay kasi, baka gumulong kasi yung mga bata sa baba. Tama naman po. Table is as old as the house itself. 178? Yeah, including that one. That's where we have our meals. Ito po? Yeah. Grabe, ma'am, no? Ibig sabihin, itong dining table na ito, 8 generations na yung kumakain dito, including my granddaughter. Noong February 2020, ang bahay na Tisa ay dineklara ng National Museum bilang isang important cultural heritage. Iginawad naman ng lungsod ng Pasig sa bahay na Tisa ang dangal ng Pasig Award for Culture noong June 2009. Nakadisplay sa kanilang photo gallery ang iba't ibang picture ng Tec generation. Sa isang sulok ng tahanan, makikita ang iba pang memorabilia ng kanilang pamilya. That's my father, Carlos Tec, and my mother, Agapita Rivera Tec. The Tec family is, when we were tracing it, it's parang from Germany. That's an original World War I helmet. Wow! Okay. And then we have another one there, that's World War II helmet naman. Original pa din. Typewriters were used by my father because he is a historian and a writer. Ma'am, ano sa palagay mo ang naging susi para even after all these years, kahit dumaan na yung pandemic, nagka-World War II, World War I, napanatili ng pamilya ninyo itong bahay na Tisa na maging tahanan ng pamilya ninyo? I guess commitment and our faith because my family is very religious. Abangan bukas. Anong tawag dito sa area na to? Ito yung banggerahan. Pagkahugas ng mga plato, mga baso, dito siya nilalagay para matuyo. And we also have, this one, it's called banga. Opo. Diyan yung for drinking water. Lahat ng yan sa part 2 ng aking house tour sa bahay na Tisa dito sa may bahay. Salamat po, Mami Net. Uy, Ganda, thank you. no? Thank you sa may bahay kasi finally, nakita ko na yung loob ng bahay nila. Lagi ko yung nadadaanan sa Pasig. Na-intrigue ka ba? Na-intrigue ako kung may nakatira ba dyan. Ano kaya itsura niyan sa loob? Ano, nagulat ka or yan ang in-expect mo? Una, nagulat ako na may nakatira pala talaga. Ngayon nakita mo na, yan ba yung in-expect mo?
Yes, in fact, natuwa din ako kasi para makita na somehow, yes, luma na siya, matagal na siya, pero intact pa rin yung bahay. Doon ako natuwa. Tsaka it's a home. It's easy. Nandun yung mga picture nilang mga mag-anak. Mesa na yun, 8 generations na raw, di ba? Eh, di ba tayo, parang lagi tayong parang kating-kating magpalit ng table. Anak, palitan mo na yung table, ibigay mo na sa kapitbahay. Anak, ngayon sila hindi. Patunay yan na maaaring mag-exist yung ganong klase ng tradisyon sa pamilya. And di ba alam natin na sa salo-salo, sa ating dining, nangyayari ang lahat ng kwentuhan ng buong pamilya. So imagine all the stories na narinig ng table na yun. At saka grabe yung history talaga ng bahay. Yes. Diba? Makikita mo in every corner. May part 2 pa yan. Abangan nyo kasi maganda yung part yung sa azotea nila. Ayan, azotea. Even the term itself. Nakakasosyal. Eto mga kapatid, mamaya ako sa ating Wacky Wednesday. Good vibes na naman ang ating sa atin ng The Comedy Crew. Kasama sina Alex Calleja at Jimberly Villanueva. Abangan. At sa aming pagbabalik, mas maganda ang ating morning dahil andito siya para imbitahan tayo manood ng kanyang birthday concert. Mga kapatid, Krisha Viaje! Live na live! Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasama ang Good Morning, Kapatid! Simple lang ang aking pangarap, ang tayo'y maglaro sa langit at ulap. Simple lang, nalulula nang ako yung tinangay sa tuktok ng mundo, kinakabahan ako. Sasamahan mo ba ako? Kumakabog-kabog ang aking dibdib. Tatalon mula sa alapad, magkayakan, payapa sa piling mo. Simple lang ang aking pangarap, ibibigay sa'yo ang lahat, lahat. Kung hahayaan mo lang ako, sino ba namang hindi mapapamahal? Mula sa langit, tinupad mo ang aking dasal. Sabihin mo lang sa'yo ako. Kumakabog-kabog ang aking dibdib. Tatalon mula sa alapad, magkayakan, payapa sa piling
sa piling mo, hinahagila sa mga ulap, umaasang kapiling mo. Payapang alabay, payapang alabay sa piling mo. Yes, ayan. Dito ka sa gitna, Christian. Oo. Yan. Ang sweet talaga ng boses ni Christian. Yes, Salamat again mga po. kapatid, singer-actress, Krisha Biahe. Good morning sa iyo. Good morning po sa inyo, saka sa mga kapatid po nanonood. Good morning sa Yeah, inyo. Krisha, you're having your birthday soon and you're gonna have a birthday concert, diba? Kwentuhan mo Yes. naman kami. Of course, October 12 po yung magaganap, exactly on my birthday. Nice. So sana po i-celebrate niyo po yung birthday ko with me sa October 12 po sa La Consolacion College, Mother Consuelo Theater at 6 Mother p.m. Consuelo. Yes. 6 p.m. Oh, at saka balita namin, meron ka mga special guests. Pwede mo ba sabihin kasi yung mga pwede namin abangan? Yes, of course. Kasama ko po doon upcoming girl group from Viva po, Pixie and Believe. Hazel Faith, of course kasama ko rin po yung mga ibang Univercada. Si Heaven Peralejo, si Hyacinth Cayado, Aubrey Caraan, Nicole Omilio, and kasama po si Wilbert Rosted. Ayan. So, isa ba ito sa mga maririnig nila sa concert, itong payapang alapaap? Abangan po nila. Pero kwentuhan mo kami tungkol dito sa kantang to. Itong pong song na to, official soundtrack po siya nung aming series, Safe Skies Archer. Ang lead ko po doon, leading man ko po doon is Jerome Ponce. It's part of the university series, second book po siya. And yan, naging ako po yung kumanta ng official soundtrack niya. So I'm really honored. This was written by the author of Safe Skies Archer. Then. Ito yung kay Wilbert also, di ba? Yes, Wilbert. yes. Here. Ang saya-saya nung barkada ninyo, no? Parang, ano pa yung mga pwede namin ma-look forward na i-offer nyo even after the concert? Of course, yung Sitaw po, yung Chasing in the Wild, it's already airing sa Viva 1 po. So, every Friday po lumalabas yung mga episodes. So, abangan nyo po yun. Krisha, ikaw, kasi singer at actress. Pero kung ikaw papipiliin, ano mas gusto mong ginagawa? Singing o acting? Kasi po, I trained for singing nung bata pa po talaga ako. So, talagang first love ko yung singing. Pero when it comes to acting, newfound love ko po siya. So, it's a new thing for me. I'm still exploring and I'm excited to learn more. So, super passionate po ako sa acting right now. Tinitingnan namin yung mga eksena ninyo. Parang feeling ko on and off screen talaga magkakabarkada kayo. Yes, nabuo po talaga yung friendship namin. Anong role mo sa barkada nyo? Ikaw ang... dito po sa series. Hindi, sa totoong buhay. Sa totoong buhay, as a sweet girl. Hindi natin magawa. Isang malaking sana all. As a sweet girl. Joke lang po, madaldal po ako. Talaga. Yun pala. Pero parang feeling ko, alam mo yung kuminsan sinasabihan mga tao, kalma. Parang never ka kailangan sabihan nun. Hindi naman po. You have that calm aura about you. When it's time to listen, I just shut up. I listen to them naman. I'm a good listener. Wow, good listener. Oo, yan ang kailangan natin sa mga panahon ngayon, actually. Is that the same as your character naman? Ayun naman po. Si Yana po kasi, medyo opposites kami. Talaga? Kasi although madaldal din po si Yana, but she's more parang palaban. Tapos yung salita niya, like super, Bargas siya. Tapos laging nagmumura, gano'n. So parang very free-spirited siya and also parang adventurous, wild, gano'n. Like wild siya. Like a wild child, pero like a sweet child ka in real life. That's challenge sa acting mo. Yeah. At
yung role niya, Mami, is a flight attendant also. Yes. How is that? Did you enjoy that? Super. Kasi po, nung bata ako, yun po yung gusto ko talagang maging... Pangarap mo yan? Naalala ko tuloy si Flight ano, attendant. kung alam mo kung nakapula ka dyan, at saka pulang maleta yung inyo. Pwede na. Kaya mo Pang Pang Daniela, yung lakad mo, pagpunta na tayo doon, Krish. But Krish, I really look forward to everything that you're doing. Sabi nga ni Mama Checky, we love the energy. It's so calm, yet very bubbly, very demure, very mindful. Very cutesy. Very cute, very cutesy. So, imbitahan natin silang lahat, Krish, again, for your birthday concert. Yes, of course, mga kapatid. Sana po, kung meron po kayong time, gawan niyo po ako ng time. On October 12 po, it's a Saturday. So, for sure, wala po kayong mga ginagawa nun. Taga-desisyon. October 12 po, 6 p.m. sa La Consolacion College po yan. Mother Consuelo Theater. And I have special guests there, Univercada, nandun po. And I'm looking forward to celebrate my birthday with you guys. And it's for a good cause, tama ba? Yes, it's for a good cause po. Yung Yakap Foundation po, yung mga AITA po sa Pampanga, yun po yung proceeds ng show is part of it mapupunta po sa kanila. Ang galing. Okay. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Again, Krisha. Thank you, Krisha. At mga kapatid, huwag bibitiw dahil sa aming pagbabalik. Makipagkulitan na naman sa atin ang The Comedy Crew. Kasama sina Alex Calleja at Kimberly Villanueva. Yan! Tutok lang, mga kapatid. Alright, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paborito kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! At welcome sa Wacky Wednesday with the Comedy Crew! Palakpakan naman! Ako po si Alex Calleja. Papunta ako dito, may nakita akong dalawang magsyota, nag-aaway. Yung babae, very demure, very mindful, very social at very classy. Nag-aaway sila. Tapos yung babae, pumara ng kotse, BMW, pagsakay sa kotse, doon umiyak. Sabi ko, iba talaga pag mayaman, no? Papara ng kotse. Saka pag nag-away sa kotse, pwede ka magsabi ng, stop the car! At bababa. Hindi yung pwede gawin pag mag-commute ka lang, no? Nag-away kayo, tapos pumara ka. Tapos puno na yung jeep, nakasabit ka habang nag-emote. O kaya pag sakay mo sa jeep, umiiyak ka, I hate him bilang paya daw. Iaabot mo. Ang hirap pala. Ang hirap mag-emote pag mahirap ka. Diba? Kasi pag mayaman ka, diba? I need space. Gusto ko mag-isip. I need to find myself. I will travel abroad. Pag mahirap ka lang, kailangan ko ng panahon, punta lang ako kusina. Sobrang unfair. Sobrang unfair. Kaya naman pag ikaw nag-emote ka, kailangan ibagay mo sa iyong katayuan. Okay, eto na po mga kapatid. Ang aking tatawagin ay kasama ko rin sa The Comedy Crew. At ito naman ay isang banda, member ng banda, pero lawyer. Tawagin natin, Kimberly Villanueva. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Ako si Kimberly Villanueva ng The Comedy Crew. Isa po akong lawyer. Hindi sila naniwala. Isa po akong lawyer at saka isa po akong banda. Nagigitara po ako para sa isang banda. Pero kahit ganun, hindi yun yung naaalala sa akin ng tao. Kasi ang naalala lang nila, mataba ko tsaka kalbo. Yun lang. Yun ang naaalala talaga sa akin ng tao. Yung anak ko nga, lumapit sa akin, magbigay ng drawing. Daddy, this is you. Sabi niya ganyan sa akin. I drew you. Pagkatingin ko sa papel, bilog lang naman yung laman. Dalawang circle. Ang malupit nun, kamukha ko nga. Kamukha ko nga. Taga Baguio din po ako. Tuwan-tuwa ako sa lugar namin sa Baguio kasi binansagan siya ng UNESCO as Creative City.
May lalagyan siya ng crate. Kasi ang daming artist dun sa Baguio. Yung nagbebenta ng taho sa amin. Ano siya? Artist din siya. Singer siya. Paborito niya si Justin Bieber. Nalaman ko yun kasi pag nagbebenta siya ng taho, kumakanta siya ng taho. Tuwan-tuwa ako sa kanya eh. Actually, natutuwa ako dahil kumakanta siya lagi. So sabi ko, gawan ko nga ng portrait tong taong to. Eh, artist nga, taga Baguio. So ginawa ko siya ng portrait. Gusto niyo makita yung portrait? Dala siyang papel. Siya, no? Kasi mataba at kalbo din siya, eh. No? Nasa Baguio kami dahil yung tatay ko militar. Dun siya na destino eh. Fun fact about my dad, mapamahiin siya. Very superstitious ang aking dad. Nakita na ba kayo ng sundalong mapamahiin? Siya yung tipong pag magtatapon ng granada, titingin muna, tapos isigaw ng tabi-tabi po. Tapos bago na. Bago na yung mapato. So okay na makatama ng tao kaysa nuno sa punso. Delicates and men. Batang 90s ako. So, nabuhay ako nung time na meron pa yung drop call. Hindi ko lang kung naalala. Naalala niyo yung drop call? Drop call? Drop call or prank call? Drop call. Kasi Drop call, yun yung pag 1 or 2 seconds ka lang tumatawag, hindi ka sisingilin ng 750. Yung mga tropa ko, hindi na nag-text dati. Puro drop call. Pare, McDo. 7:30. Galing. Pero may trauma ako doon eh kasi nakipag-break sa akin girlfriend ko gamit drop call. Paano? Sabi niya, baby, break na tayo. Paano ako magre-react doon, di ba? Sabi ko na lang, ilang po oras pa, thank you very much. Ako si Jimberly Villanueva. Yun! Sa mga nagtatanong, kasama rin po namin ng Salbakuta. Grabe ko. Pwede ko pala sabihin yan? Yung drop call, naalala ko tuloy. Ginawa ko ba yan? Ganda. Kapatid, Alex Calleja and Jimberly Villanueva. May bago totoo yun, abogado talaga siya. Gitarista, lahat na, at artist. Multi-talented pala to si Sir Jim. Paano mo raw napagsabay yung pagiging gitarista at lawyer? Kung lang yun, tiyaga, tapos yung iba, hindi na pwede sabihin sa TV. So. Okay. Isa nagsakripisyo. Hindi siya magaling na lawyer. Grabe siya! Sa dami kayo pwede mapanood, Sir Jim. Pwede niyo kami mapanood. Actually, meron kaming birthday show ni Alex sa October 4 and 5 sa BGC Maybank Theater. Tapos naman sa October 11 sa Music Museum. And then sa October 12 sa Tanghalang Haribon sa Alabang. Yan. Doon siya sa October 12 kasi ni-spread ko yung mga comedian para tiga-apat lang. And of course, nasa Australia kami, November 8 Perth, November 9 Adelaide, November 15 Sydney, November 16 Melbourne. AlexCalleja.com and thecomedycrew.com. Ang ticket po mabibili doon sa aking birthday show sa ticketworld.com.ph. Daming shows. Attorney, magaling ka rin ba sa mga palaro? Palaro? Ay, susubukan natin yan. Walang math naman dyan. Ay, nako. Wala. Iba ang kailangan na yan. Para sa mga team bahay dyan, saan ba kayo? Kayo ba ay kay Team Justin or kay Team Jester? Dahil oras na para sa... Palaro Pampasaya! Panurin po natin ang mechanics. Palarong Pampasaya, Brush and Rush. Ang mechanics, tapatang Team Jess sa Team Justin pa rin sa larong ito. Isa-isang ililipat ng players ang toothbrush mula sa isang lalagyan, papunta sa kabila gamit ang sombrero na nasa kanilang ulo. Kapag nagawa na ito ng unang player, ibibigay niya sa susunod na miyembro ang sombrero at ito naman ang gagawa ng task. Pabilisan lang ang team sa pagtapos ng challenge. Alright, eto pa, 1-all ng ating score, di ba? 1-all na. Kaya, kanino ba kayo? Kay Team Jess kasama si Maui, Krisha at Jimberly. O kaya kay Team Justin kasama ni Dimples, Alex at Kate. O, kaya nyo to. Kala ninyo, madali lang, pero challenge ito. Ready na! Ready na yung inyong pagsunod-sunod. So dito, tapos ilalagay niyo doon. Tapos pass the hat to the next. Sige, ready? Ang ating mga captains are ready in 3, 2, 1. Let's do it. Pwedeng hawakan ng cup, pero hindi ang brush. Hindi pwedeng hawakan ng toothbrush. Namimili pa si Jess. Namimili. Doon siya sa blue. Ayun.
Ang galing ni Justin, ginagamit ang nguso. Oh! Okay, pwede na. Pasok. Okay na yan. Pasok. Pasok. Okay ba? Very good. Wow, very deliberate. Ibaba lang. Yan, good, Maui, good. Wow, ang galing ni Maui. Isang Go, galing. Jimmy na na. Next. Go, Jimberly. Okay, nice. Let's go, Jimberly. Attorney. Diba? Go, attorney. Sige. Yan, pwedeng hawakan ang cup, hindi ang... Yan, isa pa. Yan. Yun, pwedeng mag-coach. Pwede rin mag-coach. Hop. Hindi mo kaya yung swan yan. Nauna. Ay! I-shoot sa cup. Let's go, Jimberly. Ako, si Kate. At sama na. Easy lang tayo. Wag mo na hawakan. Ayan! Good job. Okay na yan. No! Pag hindi ka kami ni Maui, pero sumisira sa relasyon ng pagkakaibigan namin itong laro na to. Maui, I apologize. Kuya, kinaligan ko naman, di ba? I know. Galing nga ni Maui. Sa nanalo Pero si this is not an individual game, Maui. Wait na, Krisha. Try mo raw, Krisha. Subukan ko kay Krisha. Ayan. Sabi na ma-prove yung point na hindi si Grisha yung patalo. I think, nagsimula nung week na to, na meron akong teorya. I think na-prove na natin yung teorya na yon. Na natatalo ako kapag... Sinong teammate ko? Oy, galing ni Krisha. May sayaw pa. Sayaw pa. Sige na nga. Sayaw pa. Good job! Dapat daw. Congratulations, Kai. Si Maui, David. Kuya, sabi lagi na akong talo. Jerry Ann, Cora Cruz. Very good. Alam mo, minsan hindi ko talaga alam, Mami Chick, kung ako ba may problema o yung teammates. Ang bilis kaya ni Maui. From the winning team, congratulations po sa nanalo. From the winning. Sagutin lang natin yung tanong ni Maui. Hindi niya alam kung ang problema siya ba o yung teammates niya. Ilang beses ka lang natalo this week? Mga 8 beses na. Okay. Regardless kung sino teammates mo, di ba? Okay. Palagi ko lang At napakabilis mo pa. Thank you, Mami. Thank you, Mama Jigs. Mabilis ka na din. Nakikita ko yung init ni Maui. Ano? Thank you. Parang may premyo. And that is it para sa ating The Coolest Miyerkules. Ayan. Happy birthday po sa ating beautiful production staff, Ate Badet, Calabarabara. Ate Badet, we love you. Ate Badet, hindi ka mga Ate Badet. Dito si Ate Badet. Ate Badet, Ano ba? Happy birthday din sa ating correspondent, Maricel Alili and Camille Samonte. Happy birthday! Isang magulang umagang naitili namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy po kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas at susunod na po ang Frontline sa umaga. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga balita at naka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang... Good morning, kapatid!